Diyan na ngayon papasok ang pagsusuob na according to DOH ay mali daw kasi nga very risky. So I am glad that Governor Gwen of Cebu is trying to fight with this philosophy, no? Kahit hindi niya na ipaglaban. So I hope Governor Gwen will be able to watch this video. So pwede niya itong gamitin as a presentation para maipaglaban na yung pagsusuob. Although we have to change the method. So kung sinasabi ng DOH na risky, then bakit hindi natin palitan ang method to get the full benefits and lower the risk? So let's get into the benefits. So the benefits of pagsusuob is the interferon. Kapag nagka-infections ang katawan natin ay nilalagnat tayo, di ba? That is the body's natural defense. Dahil pag mataas ang temperature ng inyong katawan na may virus or bacteria ay nagpo-produce ito ng interferon to stop the virus infecting nearby healthy cells. Pero pwede tayong magkonvulsyon kaya pinapainom tayo ng paracetamol if it's greater than 42 degrees. Pag mga normal lang naman nalagnat, di ba dati, hindi naman tayo pala inom ng mga gamot. So, hinahayaan lang tayo ng nanay natin na lagnatin tayo. Nilalagyan lang ng basang towel yung ating noo. And then, gumagaling naman tayo. So, ang lagnat ay nakakatulong din. So, kapag mukha lang ang naiinitan sa way ng pagsusuob, upper part lang ang magpo-produce ng interferon. Samantalang kung ilulublog mo yung whole body mo sa bathtub or ikaw ay magha-hot bath, makukuha mo na napakataas yung interferon at mas malaki ang benefits na ikaw ay gumaling because the interferon works inside your body. So, kung wala kang bathtub, pwede kang maglublob sa drum or sa biniyak na drum. Pwede rin patabo lang sa timba. Ang mahalaga is yung mainitan yung iyong katawan. Okay? So, ito rin yung similar to sauna bath or yung tinatawag nila sa atin sa Tagalog na sauna bath. So, it is sauna bath. That is nakaugali ang ginagawa sa Finland. Kaya mababa ang cases nila ng COVID-19 because of the sauna bath. So, pwede nyong ilublob yung sarili niyo sa bathtub or sa drum ng 5 to 15 minutes sa tolerable na hot temperature na water na kaya ninyo. So, the whole body can produce interferon. Pwede ding hot shower or yung patabo lang. Pero magiging epektibo lamang ito kung may partner na timing. So, kailan natin gagawin ang hot bath or soaking yourself into the hot tub? So, may partner itong timing as soon as possible na may maramdaman kang simptomas. Whether you are sure that is COVID or not, or flu or something, you have to do the hot bath immediately. Kasi kung COVID yan, at mga 1 week na, pauwi ka na sa pneumonia. So, possible na hindi mo na makuha yung benefits ng interferon. Kasi pinabayaan mo na ang virus ay magpadami sa iyong katawan at napakabilis niya magpadami. So, kapag sinabi kasing pneumonia, ibig sabihin both of your lungs is already affected. So, ito na yung severe cases ng COVID-19. So, sana huwag na nating paabutin sa stage na ganon. So, we may call it as HT ASAP. So, hydrotherapy ASAP as soon as possible that you have a symptoms, mag-hot bath agad or mag-hydrotherapy. Kapareho lang yan ang sauna bath. Kung ang pasyente ay hindi kayang pumunta sa banyo, pwede nyong gawin ang fomentation treatment. So, i-search nyo sa YouTube on how to do fomentations. Yan naman ay yung paraan na kung hindi kaya ng pasyente na punta sa banyo, pwede nyo siyang lagyan ng hot towel in front of back. So, panoorin nyo yung video para mas magandang malaman nyo yung way para hindi naman kayo magkamali. So, reminder lang, huwag na huwag yung gagawin ito sa pasyente na comatose or hindi gising. Kasi kung sakali mainit na mainit, hindi nila masasabi. So, may tendency na mapaso sila. Now, how interferon works? Pag-usapan natin yan. So, when the virus enter the cells, ang virus ay magkikreate ng structure na wala sa nearby healthy cells. Yung material na ginawa ng virus, signal the cells to produce interferon. Ang interferon ay lalabas sa infected cell at papasok naman sa nearby healthy cells upang ihanda niya yung nearby healthy cells na mag-produce ng enzymes
yung infected cells hindi na makakasurvive yon dahil doon ay nag-replicate na yung virus at nag-multiply na ito. So, kapag nakamultiply na yung virus, lalabas na yan at pupunta sa nearby cells. Pwede siyang mag-attach pero hindi na siya makakapag-replicate or makakapag-copy kasi nga may enzyme na inihanda ng interferon. So, ganyang kabisa ang interferon